help us understand the trial timeline and what this means for the families of drug war victims, we are joined by Attorney Nery Colmenares. Attorney, good morning. Thank you for joining us again. Hi, good morning, Angela, Diego, and to all your viewers. All right, Attorney, so the ICC has set November 30 as the start of Duterte's trial. How significant is this for the families of drug war victims? Very significant. In fact, we would have wanted it sooner than November 30, but at least we consider it an important gain for us that the chamber did not allow the request of the defense of President Duterte to have the trial start in 2028 almost, or 19 months later. So for us, that's too long, no? Which is actually, as I've been saying all along, this is actually the reverse, because usually the accused who is in prison would like to claim his right to speedy trial. But in this case, President Duterte seems to want to avoid trial. But in the end, we're glad that the chamber allowed November 30 as the start of the trial. So, Attorney, moving forward, pag nag-start ang trial, what should we expect? What should the public expect in terms of sino po mag-opening? Ano po ang magiging role nyo dito throughout the entire process? Well, the opening, of course, statement will be by the prosecution. And in our case, maybe we'll try to divide it because Paulina Masida is the legal representative of the victims in the ICC. But because we're also here, we will see if how can we divide it in such a way that we can share time. So that's something that we look forward to, especially since it will be translated to Filipino or Tagalog, so that many of the Filipinos will understand at least the opening statements. That was the order of the chamber, that the opening statements be at least translated to Filipino. So we're happy with that arrangement as of now, and we're glad that it wouldn't reach up to 2028. Well, of course, sabi nga po dun sa confirmation or sa status conference yesterday, the trial will run on a daily basis until the judicial recess. But baka magbago ito, depende po dun sa magiging panibago or updated na medical record, no, or medical examination ni former President Rodrigo Duterte. Now, for the victims, kasi baka daw po magkaroon ng day off, no, during the trial process na yon. So for the victims po, ano po yung nararamdaman po nila on this part na meron po mga accommodations, no, para kay former President Rodrigo Duterte? Siyempre, ang masabi dyan ng mga biktima, karapatan naman ni President Duterte na magpa-check up kung ano ang kalagayan niya medically. Pero siyempre, naalala ng mga kaanak ng biktima na yung mga anak nila, yung pinatay na magulang nila, ay hindi man lang binigyan ng ganong pagkakataon. In fact, ang hinihingi lang naman ng mga kaanak ng biktima noon, sana dinalaman lang sa korte, kinasuhan kung tingin nila may kasalanan. Pero hindi, walang awa nilang tinaslang. Pero ayaw naman namin ipagkait yan kay President Duterte. Right. So yung 5-day trial, kung sakali, may 1 day na posibleng i-waive ni President Duterte ang presence niya. Anyway, ang sabi ng court, magdi-discuss naman tayo ng administrative matters at yung iba pang mga argumento nyo na hindi naman nakailangan i-discuss sa trial proper. So, sana naman hindi ganun ka-delay ang epekto nito sa trial. No? But yung, okay na siguro yung 1 day na waive siya. Dapat naman, kung akusado ka, interesado ka, kung ano ang ebidensyang pinrising kalaban sa'yo at anong ebidensyang ilalaban mo doon. So sana naman hindi mag-waive si President Duterte ng presence niya kasi allowed na nga siya 1 day at sana naman hindi na madelay pa ang trial. So more or less medyo okay na rin yan, although sabi ko nga, mabuti pa si President Duterte at si General Bato de la Rosa. May mga korte silang tatakbuhan at may mga medical experts silang mag-check na hindi na pinagkait naman nila yon sa libo-libong kaanak ng mga biktima ng drug war nila. Meron po bang pangamba ang mga biktima at this point? Dahil nga po ito, even the new lawyer, no, of the former president is reiterating na the former president is not fit to stand trial at his condition is deteriorating.
may incident pa nga po ng mga pagbagsak doon sa kanyang detention. Hindi po ba sila nababahala na baka po talagang hindi nakayanin ng former president na makipag-participate dito sa trial na ito sa November 30? Una, ang paglilinaw ko lang, hindi ito sa physical o mental capacity kung baga ng isang akusado na maalaala niya kung saan niya nilagay ang susi niya o kaya kung kumain na ba siya kanina. Hindi yun. Hindi rin yun yung physical na minsan natutumba ka. Maraming senior citizen ang natutumba. At dyan sa Bilibid, marami dyan, mga 80 anyos, lampas pa nga, na nandiyan dyan pa rin sa kulungan. Natutumba rin siguro paminsan-minsan yan. Ang susi sa medical examination is he fit to understand the trial? Maintindihan niya ba ang trial? Abogado naman siya, maintindihan niya yon. Maintindihan niya ba yung mga ebidensyang pinirisinta na kaya niyang instruksyonan o kaya kaya niyang pakinggan ang kanyang abogado hinggil doon sa depensa niya. So, ang pagtumba-tumba, lalo na may medical findings ang experts dati na medyo hindi siya ganun ka forthright o hindi siya ganun ka nagsasabi ng totoo dun sa medical condition niya. At nagsabi naman ang medical expert 2 beses na yan na sinabi na fit siya for trial. Bagamat syempre lahat naman ng akusado na matanda na, talagang may malilimutan ka. Talagang may unstable na yung ano mo, kahit nga ako, sabi ko nga sa'yo, Angela, minsan nga natutumba rin. Pero it doesn't mean hindi ako fit for trial, di ba? So anyway, we hope that the medical experts will find na healthy si President Duterte. At kami naman, sa mga kaanak ng biktima, we hope him well. Ayaw namin na may mangyari sa kanya o may malala siyang sakit na hindi na matutuloy ang trial. So, for us, the medical conditions of President Duterte is so far fit siya for trial, and we're expecting na sa next independent panel of experts na desisyon, fit for trial pa rin siya at matuloy na ang isa sa pinakahihintay ng mga kaanak ng biktima na magkaroon ng trial o aninag man lang ng hustisya para sa mga pinatay o pinaslang na mga kaanak nila. Attorney, yung the court, no, well, they flagged the number of speeches daw in the evidence list, no. How significant na may i-present lahat ng speeches ni President Duterte, or is it enough na, or do we expect the prosecution na bawasan ito basta ma-establish lang yung rhetoric ni President Duterte? I expect the prosecution to cut it down. Sige na. Anyway, ang ipoprove lang naman ng ebidensyang yon ng mga speeches ay alam niya ang killing, siya ang nag-utos noon. At hindi yun biro. Hindi yun biro. So, anyway, pwede namang i-cut yun just to prove the point na alam niya. In fact, yun ang problema ni President Duterte. Kahit nga less than yung speeches dyan, pag trial na, mahirapan na siya mag-present ng isang witness na magsasabi na wala siyang alam doon sa drug war, wala siyang kinalaman. Kasi klarong-klaro yun sa maraming Pilipino. In fact, lahat ng Pilipino, klarong-klaro na inutos niya yun. Kahit yung mga Duterte supporters, naniniwala na inutos niya yun, kaya nga siya binoto eh. Kasi pinangako niya yun ng kampanya eh. Napatayin ko lahat ng adik eh. So, I don't think anybody will testify na hindi totoo yung mga speeches na yon, splice lang yon, gawa-gawa lang yon. Sa totoo, hindi niya inutos yon. I don't think that will be the line of defense na effective dito. Although, nabanggit na niya ng confirmation of charges na hindi totoong inutos niya yon at ang pagpatay na yon ay gawa ng mga pulis lang. So parang nilaglag niya ang mga kapulisan niya, including Senator Bato ha. Parang nilaglag niya si Senator Bato doon kasi parang ang sabi niya, wala akong utos eh. Kung gumawa man sila noon, sila yun. O di patay nga hindi Senator Bato dyan kasi siya ang Chief PNP noon. So kung sino pa ba ang pwedeng mag-utos sa pulis ko yung Chief PNP. So, but I doubt if he will be able to convince the court na walang utos yun, yung libo-libong patayan sa buong bansa, gawa-gawa lang yun ng mga individual na pulis at hindi yan galing sa presidente mismo.
Alright, Attorney, lastly, there will be two more conferences, one in June and one in July. And there will be more talks about the evidence and the witnesses that they will present for the trial. I was wondering po, aside from the witnesses and insiders, meron din po ba kami dapat ma-expect na known personalities na magte-testify against the former president? Let's say, Senator Trillanes or Representative Laila de Lima? Hindi natin alam yan sa ngayon talaga. No? Kasi very strict ang ICC sa confidentiality. At kahit kami na mga counsel ng victims, we're bound by that confidentiality rule ng ICC. Pero posible na magkaroon ng ganyan. Of course, we don't know. Kaya lang, hindi natin talaga ma-predict yan. In fact, ang sabi ng prosecution, ng chamber, dapat isubmit na yung list ng depensa, ng prosecution at depensa sa isang schedule, no, August 30, if I'm not mistaken. Ano na yun? Yun na yung list nyo. Ngayon, kung gusto nyo pang dagdag later on, paalam kayo sa korte. So, hindi natin alam kung magdadagdag pa. Pero yung mga deadlines ng Senate ng korte, deadlines yun. Yun naman ang kinaiba sa kanila. Normally, susundin ng ICC ang deadlines niya. Yung confidentiality po protection na niya, hindi dapat malaman kung sino ang mga witnesses dyan o biktima dyan. And lastly, magbibigay sila ng protection sa mga biktima at mga witnesses na kailangan sa trial. So, we'll see we'll see what the list of witnesses will be and whether or not there will be big personalities in the list of witnesses. Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares. Good morning. Maraming salamat din po. Thank you. Thank you.